private hospital, operahan ka agad. Operahan. So these are the things na we have to consider. Ngayon, kung ma-raise yung funds, sabihin natin yung 700, kung ma-raise yun, talagang tuwa yung doktor na gagawa niya kasi malaking bulk ng expenses yung kanyang professional fee. No? Pero tatamaan din naman kayo kasi that's a big amount of money. No? And yung fee na binigay sa inyong ganun kalaki pang private patient yun. Oo. Saan daw gagawin? Sa UST po. Sa UST. UST. Pero di ba nila naisip na meron charity ward sa UST na hindi ba siya pwedeng ipasok doon sa charity ward ng UST? Especially considering na merong recommendation from the Oblate Priest as na talaga nagsicertify na indigent kayo. Hindi na silly father yung ganong kasi alam ko ang UST kasi meron yung charity ward. I'm more confident kung sa UST niyo dadalhin dahil kahit pa sa UST kung sinabi mong charity, siguro mas maganda ang trato kasi it's a religious run medical center, no? Pero wag doon sa private. Doon kayo sa charity. So, siguro with a letter from the oblates and then iba-backupan ko rin ang recommendation, baka you can still be seen at UST and treated there kung gusto nyo. Kung sakali hindi pwede rito sa regional. Pero definitely sa PGH o sa Children's Medical Center dahil mga government hospital yan, magagamot. Pero yun nga lang, di natin alam kung how soon. Kasi they will follow some policies, no? Pero kung ako tatanungin, the soonest possible time na magawa ng intervention, it is best for the child. No? So, hindi natin alam kung all we can do now is pray. No? Magdasal lang tayo na pag nakita bukas, matouch natin yung mga damdamin ng mga magagamot dyan, yung mga, na consider nila na priority to dahil hindi pa naman talaga to yung complication, blindness pa lang naman, pero halos nandyan pa yung kanyang, hindi pa siya masyadong, kung meron mang mental retardation, parang napakaliit pa, no? Ngayon, yung blindness niyan could be permanent, no? Could be permanent, pwede ring pag na-relieve na yung pressure dyan, baka naman slowly, baka maagapan pa, no? That we don't even know yet. We'll just hope for the best. No? Sa ngayon, we just hope and pray for the best. Na when they will see you tomorrow, no? Na kumbaga, kung ang kamay ng Diyos ay maglalaro dito, no? Lahat yan madali, magiging easy. Di ba? Of course, nandoon din yung kamay nung sa kabila, pag naglaro, pahirapan ka rin. Pero normally, sa mata ng Diyos, kung talagang tutulungan niya, di ba? Nagiging smooth. Nainiwala ba kayo sa ganon? Nainiwala kayo doon. In fact, kahit nawala na ang doktor, kung talagang malalim yung paniniwala mo, magsishrink lang yan eh. No? For some reasons, sa mga faith healer, nahawakan lang yan. Di ba? Yung time ni Jesus Christ eh. No? So, but then, dahil meron tayong tinatawag ng medical science, naniniwala tayo na pinaka way to solve the problem is something na surgical intervention. Diba? Pero sabayan nyo ng may taimtim na panalangin. Kasi even tonight, no, we don't even know, no? God can make miracles. Baka po kinabukasan yan, nag-shrink na yan for some reasons we cannot explain. No? Ako open ako sa mga ganyang possibilities eh. No? Ako sa akin lang, minsan yung touching, minsan kung papasok yung, di ba? Kung papasok yung healing hand ng Diyos, di ba? Pagtingin natin sa CT scan, hindi na pala sing laki. No? And these things are happening even nowadays. No? Na hindi mapaliwanag ng medical science. No? So yun ang dapat na huwag kang bumitaw sa tiwala sa Diyos.
Ngayon, may gagamitin naman din ang Diyos bukas, no? Sa tao, no? Na as you go there, may mga angels na in a form of nurses, doctors, you know, no, na magagawa ng paraan para, no? In other words, lahat ng posible. Posibleng just to prove na merong angels, no? Hindi na yung katulad na ini-imagine natin angels na may pakpak, na white. White pa rin siguro, no? We just hope and pray na yun ang ating madatnan bukas. And then, gawa nila ng paraan. Di ba? As I've said, even tonight, kung talagang we pray hard, no? Kasi nung nagsimula yan, wala din naman yan eh. Di ba? Hindi naman po ito involved. Oo, wala yan. Kumbaga, tumubo na lang yan, di ba? So, kung talaga pagdadasalan natin, posibleng mag-shrink, di ba? Napagod po ng paraan. Ginawa namin to. Pero, in His time, hindi natin alam, no? We don't know kung ano yung plano ng Diyos, di ba? Pero ako, kung bukas, i-mag-shrink siya, maniniwala ko, no? Or kung sakaling hindi mag-shrink, pagpunta natin doon sa Davao Medical Center, i-accommodate ka agad nila. Pagpunta ninyo doon, accommodate ka agad nila. So, yung mga signs, no, na hinahanap natin. Yung mga signs na minsan ganyan, hindi mo natin talaga masasabi na ang Diyos magsasabi na, oh, andito ako, ganyan. Pero yung mga maliliit na bagay na parang madali, di ba? Simulan na mabait, mapapansin mo yan, you can feel that, no? Bukas lang, pagkatingin, medyo mabait yung nurse na hawak, and then yung doktor, medyo mabait din. So, ibig sabihin, pumapasok yung biyaya ng Diyos, di ba? Yun ang ating hinihingi. Kasi sa ngayon, kung pera ang pag-uusapan, napakahirap. Hindi natin magawa, no? So, ang magawa natin ngayon, na kaya-kaya natin gawin, is magdasal. Na sana, magkatotoo na meron pa rin anghel sa mundong ito. Di ba? Marami naman sumasagot sa akin sa text ko. Very encouraging. Maraming sumasagot. Pero sabi ko, kung hindi ito matutulungan sa Pilipinas, dadalhin ko ito sa Amerika. O, tiyan natin kung, di ba? Pero palagay ko may tutulong. May tutulong. Ngayon yung kanyang anti-seizure, marami ako dito niyan yung para sa convulsion. Kasi kailangan na rin yan, kahit operahan na yan, pagka-opera, bigyan pa rin. Marami tayo niyan, dito gamot. So yun, medyo solved na yun. Kasi pagka na-opera yan, ang next na babantayan, yun pa rin, yung pangingisay, yung convulsion, yung seizure. So gamot yun, maintenance, medyo mahal. Pero meron tayo niyan. No? So itong sign ngayon na parang, God is working now because may gamot na kagad sa seizure. Sobrang dami. Kahit siguro 1 year na gamutan ng para sa convulsion, meron tayo. Pero kailangan pa rin ng, no? So, that alone is a very, kasi ako namang problema ako na previous, ang dami kong para sa convulsion, sa seizure, hindi ko magamit. Father, yun pala, meron palang mga kailangan. No? So yun sa akin, huwag mong tigilan, no? Or the fact na nandiyan si Father, siguro yung bang katulad nung case ni baby Ana, naging madali, di ba? So ito, ang feeling ko rito magiging madali pa rin. No, huwag ka ma-discourage, kasi ultimately, kung talagang hindi nila aasikasuhin dito, ang next natin gagawin, papagamot natin sa Amerika. Kung sakaling hindi nila anuhin. Pero palagi ko, gagawa nila paraan. No? Kaya naman gawin dito yan eh. Pilipinas. Kaya. Kaya lang, yun na nga, yung mga policy ng ospital, na minsan di mo maintindihan, yun ang pagdarasal natin na sana'y magiging smoother and, wala kayong susuungin na
Kaysa sasabihin nila bukas, ganyan, balik kayo, at ganito, ganyan, ganyan. No? Mararamdaman natin yan. Mararamdaman natin yan.